Medyo kinakabahan ako dito sa pupuntahan natin muntikan pa. Dito naman guys, wala tayong problema na dito dahil kilala tayo ng mga tao dito. Talagang nag-i-exist yung ganitong klase na portal tree. Siguro sa buong Pilipinas, nag-iisa lang tong portal tree na to na makikita natin sa Narnia pelikula. Magandang hapon sa lahat ng mga minamahal natin mga viewers, mga kating probinsya natin. At muli, ito na naman inyong lingkod, Edu Duvero dito sa YouTube channel. At panibagong adventure ang pagsasamahan natin ngayon. Bibisitahin natin ang isang napaka-historical na kahoy dito sa lungsod ng Pindoy. Abangan nyo na lang yung vlog natin ngayon dahil marami kayong makikita at kung ano yung madadaanan natin. Alright, so tara. Mula dito sa ating area is kailangan nating mag-travel ng mga 1 oras bago tayo makatuktok sa bundok ng barangay Naulaan kung saan naroroon yung isang kahoy na tinatawag nilang portal tree. Yung oras din natin na yun is medyo hapon na. So sinadya ko talaga na hapon tayo babiyahe dahil para hindi masyado masakit yung init. Bakit natin doon? So tara, let's go. Nakakabahala yung panahon guys dahil sobrang kapal ng kulimlim. So baka maano tayo dito, maulanan tayo. Grabe, napakakapal ng dagong. Nakalagpas na tayo ng mga 2 barangays. Isang barangays na lang yung lalagpasan natin para marating natin na yung napakagandang view na pupuntahan natin at abangan nyo sa video. Yan. Basta abangan nyo na lang yung mga mangyayari sa video ito kasi napaka-exciting. Paano pag nabutan tayo ng ulan doon mismo sa lugar na pupuntahan natin dahil medyo mahihirapan tayo sa daan. So yung oras natin na yun is exactly 4 PM no, na hapon. At sinadya ko talaga na ngayon ako aakyat para masaksihan din natin yung paglubog ng araw mismo sa view, sa magandang spot na pupuntahan natin. At ang problema natin ngayon guys dahil kung makikita nyo naman napakatapang ng kulimlim yan. So tingnan lang natin kung makakayanan ba natin umakyat doon mismo sa lugar na pupuntahan natin at paano kung abutan tayo ng ulan doon. Let's go. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag naabutan tayo ng ulan dito, mahihirapan tayo sa daan na ito. Pero wala tayo, kakayanin pa rin natin. Siyempre, matibay tayo Magdasal na lang talaga tayo na hindi tayo abutan ng ulan mismo dito. Kasi kita nyo naman yung daanan na pag naabutan tayo ng ulan, ito, sigurado ako pag naabutan tayo ng ulan dito, delikado yung nahirapan tayong bumaba talaga. Medyo kinakabahan ako dito sa pupuntahan natin natin kontrolado yung panahon at pag naabutan tayo ng ulan, delikado tayo. May umiskor pa dito sa daan. Let's go.
Nagdadalawang isip ako kung ituloy ba natin to yung pupuntahan natin or hindi. Kaya kung sabihin nyo ang dali maging vlogger, hindi po yan. Hindi po biro yung mga ginagawa natin ng mga video at hindi basta-basta content talaga. Pinaglaanan natin ang panahon, sakripisyo. Yan. Oh. Malapit na tayo. Dito pa lang mismo sa lupang ito, makikita nyo, wala kayong makikitang bato. Panay lupa po yan at kulay pula. Yung parang clay, tinatawag na clay sa Bisaya, sa Ingles. You know? Oh. Lord, huwag mo sanang paulanin. Nangapon. Yay. Ay, kalaluman. So sa tingin ko malapit na tayo. Pero kailangan natin magmamadali dahil malapit na rin umulan. Oh, lamig na dito. Agir ako. Iya. Iya. Muntikan pa. Guys, ito isang adventure na parang sumabak tayo sa isang trail. Kawawa yung motor natin. Yan. So kailangan natin maghuli yung panahon dahil talagang ang uulan talaga. Yun, malapit na tayo at ayan na, tanaw na natin mula dito yung isang napaka-historical na balite or portal trick na makikita dito sa Negros Oriental. Ayan, sa wakas nakarating din tayo. So makikita nyo sa dulo may punong kahoy yan. Diyan tayo pupunta. Okay, thank you Lord, hindi pa tayo naabutan ng ulan kaya kailangan natin bilisan. Sa wakas nakarating din tayo. Ala, dili makabot dito ang motor. Arera. So yung motor natin guys is nandito lang siya dahil hindi siya walang daanan papunta rito. So sa wakas nakarating din tayo dito sa napaka-historical na kahoy or tinatawag natin na portal tree. Yan, so ito yung magiging adventure natin ngayon. Yun. Yun. Ha? Mali pala yung pasok natin. Dapat dito tayo dumaan. Dahil dito pwede makapasok yung ating motor. Nandun yung motor natin. Alright, so ito na yung sinasabi ko sa inyo. Portal 3. Diba? Sa wakas, tabi. Sa wakas, matapos yung halos 2 oras natin travel mula dun sa spot natin hanggang dito is narating na natin ito. Napakaganda niya. Portal 3. So, ito ay isang historical na kahoy dahil ito'y punong or dalakit dito sa Bisaya na tinatawag namin. Napakatanda na. So kung makikita nyo naman yung
parang nahati sa dalawa. Yan o. Parang nahati sa dalawa. At yung ano ng kahoy na ito is, kung makikita nyo, tabi. Kasing tabi po sa sino man yung may tumira dito is dito lang po ako para mag-video. Yun. So ito yung ano na sa portal. At pag dito ka sa malayuan, ito yung magiging view. O diba? Napakaganda. Wow. Wow na wow. Yan. Portal 3. Tinatawag natin doon sa pelikula na Narnia. Kung mapapanood nyo yun, merong kahoy doon na marikas dito sa Portal 3 dito. At yan yung nagiging adventure ngayong araw na to, dahil gusto kong ipakita sa inyo na talagang nag-i-exist yung ganitong klase na kahoy or portal dito sa buong Pilipinas. So siguro sa buong Pilipinas nag-iisa lang tong Portal 3 na to na makikita natin sa Narnia pelikula. At dito talaga sa area na to makikita na talagang nag-i-exist yung ganyan stelo. Hi! So kung dito tayo, ito yung basketball court nila dito sa Barangay Danawan. At syempre kung makikita natin yung area, is napakaganda. Yan. Ay, salamat. Kanina kung makikita nyo guys, nagmamadali tayo, pero yung kulong lane punta pala doon. Akala ko papunta doon. Dito naman guys, wala tayong problema na dito dahil kilala tayo ng mga tao dito. Dahil ditong barangay na to is malakas yung signal ng radio at nakikilala ako ng kaya walang problema tayo dito guys dahil kilala tayo ng mga tao dito. Ayan, medyo may kalayuan na itong lugar natin doon sa area natin, pero kilala tayo ng mga tao. Nakilala sa akin ng mga tao dito sa radio announcer. Lagi silang nanonood sa akin. Sila nyo na lang kung gaano kaganda itong Portal 3. At kung meron man kayong nakikita saan mang sulok ng mundo or sa lugar nyo na ganito rin klaseng kahoy na Portal 3, is mag-comment kayo sa video ito para sa ganun is paano natin mapakita natin yun at ma-compare natin yung kaibahan kung meron ba mga ganyan sa lugar. Nakikita nyo Alright, so pasensya nyo na guys, hindi masyadong marinig yung boses natin dahil napakalakas ng hangin talaga dito. At enjoy nyo lang yung view na makikita nyo. At kailangan na din natin bumaba dahil mukhang parang paparating na talaga yung ulan. So kailangan natin bumaba at sana nag-enjoy kayo dahil ako sa pag-enjoy sa daanan pa lang, napaka-enjoy na natin. Siyempre, first time natin mag-document dito sa ating vlog itong napaka-historical na kahoy or tinatawag na baliti or Portal 3 dito. At kailangan na natin let's go. Nakakot ko talaga is paano kung naabutan tayo dito mismo ng ulan, dahil makikita nyo naman yung dinaanan natin, talagang delikado pag abutan tayo ng ulan. Let's go. Alright guys, and nakauwi na tayo galing doon sa pinuntahan natin kung saan andun yung napaka-historical na balete or Portal 3. Sana nag-enjoy kayo at andito na tayo sa station dahil mamaya duty tayo mga 7 to 9 ng gabi. So nandito na lang yung vlog natin. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta nyo sa panonood ng ating videos at pagtapos ng ating videos. At sana nag-enjoy kayo guys at abangan nyo lang yung mga susunod pa natin ng mga content dahil marami pa tayong i-upload sa ating YouTube channel.
Okay? So hanggang dito na lang. Mag-ingat tayong lahat at I love you all. Love you all.